Itago niyo na lang ako sa pangalang Nardo. 30 anyos na at embalsamador dito sa isang maliit na punerarya sa Bulacan. Hindi ito trabahong pangkaraniwan. Marami ang nagsasabing malas, kadiri o nakakatakot. Pero para sa akin, trabaho lang ito. Wala akong ibang pinagkakakitaan at dito ko natutustusan ng pamilya ko. Sanay na ako sa amoy ng formalin, sa paghawak ng matitigas at malalamig na katawan. At sa katahimikan ng gabi, habang ginagawa ko ang huling serbisyo ko para sa mga yumaong hindi ko man kakilala. Pero may isang bangkay, isang gabing hindi ko kailanman malilimutan. Simula noon, hindi na ako tumitingin sa mga patay sa parehong paraan. Gabi ng Huwebes yon. Alas 9 na nang dumating ang ambulansya. Isang lalaki raw ang natagpo ang patay sa gilid ng ilog. Naaagnas na ang katawan. Pero kailangan pa ring maimbalsamo dahil gusto ng pamilya na makita pa siya sa huling lamay. "Nardo, ikaw nang bahala rito ha," sabi ni Aling Marites, may-ari ng punerarya. "Medyo kakaiba yung bangkay na yan. Ayoko nang magtagal dito." Nagtaka ako. Kakaiba? Paano? Hindi ko alam, basta parang may mali. Ingat ka. Tinawanan ko lang siya. "Nakakatakot ka naman, Aling Marites. Baka mamaya, may aligaga lang sa katawan." Ngumiti siya ng pilit, pero kita kong hindi siya mapalagay. Pag alis niya, naiwan ako mag-isa kasama ang bangkay. Binuksan ko ang zipper ng body bag. Agad kong naamoy ang masangsang na amoy ng pagkabulok. Hindi ito bagong patay. Mga 3 araw na siguro siyang patay. Pero mas malala ang itsura niya kaysa sa inaasahan ko. Ang balat niya ay halos kulay abo na. May mga hiwa sa braso at tiyan. Parang ginilit gamit ang matalim na bagay. Pero ang pinaka nakakagulat, nakadilat ang mga mata niya. Mapupungay, parang buhay pa. Loko to. Ang galing ng timing ng bukas ng mata mo ha. Bulong ko habang kinakalma ang sarili. Sinimulan ko na ang proseso. Naghanda ako ng formalin, nilinis ang katawan, at sinimulang i-inject ang chemical sa ugat. Pero habang ginagawa ko yun, napansin kong parang unti-unting umiinit ang paligid. Iba yung pakiramdam, parang biglang naging mabigat ang hangin. Tinitigan ko ulit ang bangkay. Nakangiti na siya. I swear, wala yun kanina. Sinulyapan ko ang pinto. Siguradong nakasara naman. Walang hangin, walang tao. Lumapit ako sa mukha niya para isara ang mga mata gamit ang daliri ko. Paglapit ko, bigla siyang bumuga ng hininga. Napaurong ako sa gulat. Napasigaw ako. Tinignan ko ang dibdib niya. Walang galaw. Tinignan ko ang pulso. Wala. Pero kanina, bumuga siya ng hangin. Hindi ako pwedeng magkamali. Tumigil ako. Naglakad ako papunta sa labas ng silid para kumuha ng tubig at pakalmahin ng sarili. Pagbalik ko, nanlamig ang buong katawan ko. Nakaupo na ang bangkay. Oo, nakaupo siya sa mesa kung saan ko siya iniimbalsamo. Nakatingin siya sa akin. Puta. Tinignan ko ang mukha niya. Hindi na siya mukhang patay. Maputla pa rin, oo, pero may refleksyon sa mukha niya. Parang galit, parang humihingi ng tulong o hustisya. Bigla siya nagsalita. Paus, parang hangin lang ang tinig. Hindi ako nalunod. Pinatay lang nila ako.
Halos matumba ako. Gusto kong tumakbo pero parang may humahawak sa paa ko. Naramdaman ko na lang ang malamig na kamay sa balikat ko. Pakitulungan mo ako. Huwag mo silang hayaang makaligtas. Bulong niya. Pagpikit ko, nawala ang lahat ng bigla. Pagdilat ko, nakahiga na ulit ang bangkay. Parang walang nangyari. Pero bukas pa rin ang mga mata, nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung guni-guni lang ba yun o totoo. Pero matapos kong iimbalsa mo siya, may kinuha akong folder sa loob ng kanyang damit. Isa itong diary na basa pa ng tubig. Binasa ko. Doon ko nalaman ang totoo. Ang lalaking yun, si Ernesto, ay isang dating barangay tanod na tumuklas ng drug den sa gilid ng ilog. Sinumbong niya ito sa pulis. Pero imbis na protektahan siya, tinakot siya ng mga taong may koneksyon sa droga. Hanggang sa isang gabi, dinampot siya, tinorture at itinapon sa ilog. Wala akong ebidensya maliban sa diary, kaya nilaksan ko ang loob ko. Ipinasa ko ito sa media, anonymously. Ilang araw lang, headline sa TV. Brutal na pagpatay sa isang barangay tanod, isiniwalat ng lihim na dokumento. At yun na nga, naaresto ang 2 pulis at isang barangay official. Nakita ko sa balita, pinilit nilang itanggi pero natalo sila ng katotohanan. Nang iburol si Ernesto sa mismong puneraryang pinagtatrabahuhan ko, umarap ako sa kanyang kabaong. Nakita ko ang katawan niyang payapa, nakangiti. At sa huling gabi ng lamay niya, bago isara ang kabaong, tumingin ako sa kanya at bumulong. Naitama na. Magpahinga ka na. Tumango ang ulo niya. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang. Mula noon, hindi na siya nagpakita sa akin. Pero sa bawat bangkay na tinatrabaho ko ngayon, sinusuri ko na bawat bangkay. Baka kasi may kwento rin sila, may huling habilin at baka ako lang ang natitirang makakarinig. Hindi ko alam kung anong mas nakakatakot, ang patay na bumalik o ang mga buhay na hindi marunong bumitaw. Ako si Rodel, 40 anyos. Imbalsamador ako sa isang maliit na punerarya sa Quezon. Mahigit 15 taon na ako naglilinis, nag-iimbalsamo at naghahanda ng mga katawan para sa huling lamay. Gabi-gabi akong bumubuo ng katahimikan sa gitna ng katahimikan ng mga patay, hanggang dumating siya. Gabi ng Lunes, wala akong ibang kasama sa punerarya. Tahimik. Ang tanging ingay ay ang mahinang buzz ng fluorescent light na palyado. Nasa mesa ako, naghahanda ng gamit, nang biglang bumukas ang pinto. Si Mang Luis, isang tagapaghatid mula sa ospital. May dala na namang bangkay. Namatay siya. Atake sa puso. Walang kamag-anak. Wala ring ID. Sabi niya habang inilalapag ang stretcher. Paano nalaman ang pangalan? Tanong ko. Di namin alam kung tama. May sulat lang nakasama sa bulsa niya. Luningning. Yun lang. Pumikit ako sandali. Luningning? Luma ang pangalan. Parang galing sa panahong may tabing ang mga bintana at kandila lang ang ilaw. Nang umalis si Mang Luis, ako na lang ang naiwan. Binuksan ko ang puting tela na nakatakip sa bangkay. Isang matandang babae. Mga nasa 60 hanggang 70 ang edad. Maputla ang balat, pero may maayos na itsura. Para siyang disente.
Maayos ang pagkasuklay ng buhok, may suot pang perlas sa tenga. Pero may isang bagay na hindi ko malilimutan. Amoy kandila siya. Hindi formalin, hindi bulok na kandila. Bagong sindi, mainit. Nilibot ko ang silid. May naiwan lang na kandila sa altar. Wala. Lahat ng kandila patay. Wala ring insenso. Bumalik ako sa mesa. Nakatitig ako sa mukha ni Luningning. Nakapikit, pero parang may ngiti sa labi. Pamilyar. Hindi ko mawari kung saan ko siya nakita. Sinimulan ko ang proseso. Habang nililinis ko ang katawan niya, may napansin akong kakaiba sa palad niya. May mga letra, parang sunog o branding. Hindi tato, para bang inilapat sa mainit na bakal. Hindi pa ako patay. Nanlamig ang batok ko. Guni-guni ba to? Kinuskus ko gamit ang basang bulak na wala ang letra. Baka ink lang. Pero nanatili ang kaba ko. Pagkatapos ng unang injection ng formalin, biglang nag-brown out. Sabay patay ng electric fan. Sabay lang, sabay lahat. Wala nang tunog kundi ang tibok ng puso ko. Naghintay ako ng ilang segundo. Tahimik, tapos may narinig akong mahina. Rodel. Tinignan ko ang bangkay. Nakahiga pa rin. Pero bukas na ang mga mata niya. Itim at walang halong puti. Hindi ako makagalaw. Tapos ang malamig na hangin biglang humaplos sa katawan ko. Tapos nagsalita ulit ang boses. Mas malinaw na. Hindi ako patay. Buhay pa ako. Tumingin ako sa kanyang dibdib. Wala pa rin galaw. Pero may luha sa gilid ng kanyang mata. Luha? Patay na ang umiiyak? Napaluhod ako. Hindi ko alam kung anong ginagawa ko. Inabot ko ang sulat na galing sa kanyang bulsa. Binasa ko kahit nangangatog ang kamay ko. Sa embalsamador na makakatanggap nito, ako si Luningning. Isa akong espiritista. Sa loob ng 20 taon, ginapos ako ng mga kaluluwang hindi matahimik. Sa huling ritual, sinaniban ako ng mga naligaw. Hindi ako dapat iimbalsamo. Kailangan sunugin ng katawan ko bago maghating gabi ng 3 araw. Kung hindi, mananatili ako dito at isasama ko ang sino mang magpigil. Tumingin ako sa orasan. 11:54 PM. 6 na minuto na lang bago maghating gabi. Bigla akong napatingin sa bangkay. Nakaupo na siya. Nakahawak siya sa gilid ng mesa. Nangangatog ang mga daliri. Rodel, tulong. Aninig ng boses na halos pabulong. Bumalik ang ilaw. Tumayo ako. Dinampot ang lumang trapo. Binuhusan ng alkohol. Wala akong krematorium pero sa takot ko, sinindihan ko yun. Nagsindi ako ng 5 kandila sa altar at inilagay ko sa paligid niya. Hawak ko ang apoy. Handa akong sunugin ng katawan kung kinakailangan. Pero bago ko maisagawa, bumulong ulit si Luningning. Salamat, pero hindi na ako ang katawan na yan. Pagkasabi niya nun, unti-unting nangitim ang balat niya. Umusok ang ulo. At sa mata kong gulat na gulat, nakita kong may anino na humiwalay mula sa katawan. Isang hugis babae, kulay abo, tumayo at lumingon sa akin. Salamat, Rodel. Ika'y pinili ko dahil marunong kang makinig.
sabi ng boses na kalmado. Pagkatapos nun, nawala siya at ang bangkay nanatiling tahimik. Wala nang galaw. Sarado na ang mata. Wala nang amoy kandila, amoy na lang ng formalin. Kinabukasan, may dumating na matandang lalaki sa punerarya. Tahimik siyang tumingin sa katawan. Ako ang kapatid niya. Espiritista siya. Alam ko, balang araw, may makakatulong sa kanya, sabi ng lalaki. Inabot niya sa akin ng sobre. Pagbukas ko, may laman na perang papel. Hindi piso, parang mga perang panahong 1950s pa. Sa isang sulat, "Salamat Rodel, pahinga ka na rin kung kinakailangan. Hindi lahat ng patay ay tahimik." Ngayon, tuwing may amoy kandila sa hangin kahit walang sindi, pinapatay ko ang ilaw. Nagdarasal ako, baka bumisita na naman si Luningning. Tawagin niyo na lang akong Joel. Imbalsamador sa isang lumang punerarya sa Gapan. 15 taon na ako sa trabahong ito. Marami na akong nakita. Binaril, binugbog, nalunod, minsan pa nga ginawang adobo ng aswang. Pero may isang bangkay na hindi ko malilimutan. Isang bangkay na 3 beses na naming naimbalsamo. At sa bawat beses na bumabalik siya, nagsimula ang lahat. 2 taon na ang nakakalipas. Umaga, dumating ang bangkay. Lalaki, edad mga 30. Mukhang estudyante pa. Walang pagkakakilanlan. Sabi ng pulis, basta natagpuan lang siyang patay sa ilog. Walang wallet, walang ID, walang kahit anong dokumento. Tawagin na lang daw muna siya sa listahan bilang John Doe. Okay lang sa akin yun. Hindi na bago. Sanay na ako mag-ayos ng mga hindi binabalikan. Kaya nilinis ko siya. Nilagyan ko ng formalin. Tinahi ang mga hiwa. Inayos ang buhok. Isang regular na imbalsamo lang. Pagkatapos ng proseso, inilapit namin siya sa freezer. Kinabukasan, pagbalik ko, wala na siya sa freezer. Ang mas nakakatakot, nakita siya ng caretaker sa may CR ng punerarya, nakaupo sa toilet bowl. Nakapatay ang ilaw. Akala ng caretaker may buhay na tao sa loob. Nang hindi sumagot, binuksan niya ng pilit. Doon niya nakita ang bangkay, nakatingin sa kanya, nakaupo at nakangiti. Akala namin prank lang. Baka may nagyaya ng inuman at pinagtripan kami. Binalik namin siya sa mesa. Check ulit ng vital signs. Wala. Patay na talaga. Naimbalsam mo na nga eh. Pinasok ulit namin sa freezer. Nilagyan ng lock. 3 padlock. Binalutan ng kadena. Kinabukasan na ulit, nasa hallway na siya. Nakahiga sa stretcher. May bagong suot. Barong. Polish ang sapatos. Wala namang nagbihis sa kanya. Tumawag ang may-ari ng punerarya ng pare. Binasahan siya. Pinagdasalan. Tinatakan ng krus ang noo. Tapos ako mismo ang inatasang i-embalsa mo siya ulit. Mahirap yon dahil unang-una, hindi dapat i-embalsa mo ang parehong katawan na higit 1 beses. Nakakasira ito. Pero dahil sa takot, ginawa ko. Mas mabigat na formalin, mas mahigpit na tahi. Matapos ang ikalawang embalsamo, isinara siya sa isang kabaong. Sinelyohan at ipinasok sa lumang bodega ng punerarya. Doon sana matatapos ang lahat. Pero hindi. Lumipas ang 1 linggo. Sabado ng gabi, dumating ang pulis. May patay daw ulit sa may ilog. Kalbo.
Suot ang barong at itim na sapatos. Hindi ko pa nakikita pero parang alam ko na. Pagdating ng bangkay, siya ulit. Parehong muka, parehong tahi sa dibdib, parehong porma. Tinawagan ko ang may-ari. Hindi ito pwede. Nilibing na natin siya, di ba? Tumawag kami ng tagahukay. Binuksan ang kabaong sa bodega. Pagbukas, wala. Walang laman, puro bulak lang. Wala na si John Doe. 3 beses na siya dinala sa mesa ko. Sa pagkakataong ito, ako na mismo ang nagdasal. Hindi lang basta imbalsamo. Nilagyan ko ng dagda ng akasya, insenso, asin, at isinulat ko sa katawan niya ang isang dasal na Latin na natutunan ko kay Father Inigo. Habang ginagawa ko yon, parang may naririnig akong tawa. Mababaw, parang bata, pero hindi ito masaya. Hindi niyo ako maitatapon. Hindi niyo ako mapipigil. Kahit wala akong kaalaman sa espiritismo, pakiramdam ko may laman ng katawan na to. At hindi lang basta kaluluwa, kundi isang sumpa. Pagkatapos ng proseso, binuhusan ko ng langis ang katawan. Hindi na namin siya itinago. Ipinagpatayo siya ng maliit na nicho sa may gubat. Sa araw ng libing, walang dumalo, kundi kami lang. 3 lang kami. Pagbaon ng kabaong, may humahagik-gik sa likod ko. Paglingon ko, wala. Pero may isang itim na uwak sa itaas ng punong akasya. Nakatitig sa amin. 3 beses itong naghuni. Hanggang ngayon, may mga gabi pa ring naiisip ko siya. Sa tuwing may bagong bangkay, palagi kong chinecheck. Hindi ba ito si John Doe? May mga chismis sa bayan. Minsan daw, may lalaking nakikita sa ilog, nakabarong, nakangiti, parang nilalangoy ang kabuuhan ng gabi. Hindi raw tao, hindi rin patay. Pero kapag tumingin sa'yo, malalaman mong may utang ka at babalikan ka niya. Ako si Enzo, bagong hire na morgue assistant sa isang lumang ospital sa Maynila. Hindi ako maselan. Lahat ng trabaho, tinatanggap ko na. Nag-deliver ng tubig, nagbuhat ng construction materials, naging janitor. Pero nang inalok ako ng posisyon bilang morgue assistant sa ospital na to, medyo nag-hesitate pa ako. Pero ang sweldo, doble ng dati kong kinikita, kaya kahit kabado, tinanggap ko. Ang unang assignment ko, night shift. Ako lang mag-isa. Morgue ng ospital, lumang-luma, may amoy na parang pinagsamang alkohol, bleach, at bulok na laman. 6 na drawer ang ginagamit kadalasan, pero sa gilid, may nakahiwalay na lumang cabinet style drawer, number 9. Nang una ko itong makita, tinapik ako ng matandang morgue supervisor na si Mang Ernesto. Wag na wag mong bubuksan yan, Enzo, kahit ano mangyari. Bakit po? May multo? Hindi siya ngumiti. Hindi multo, mas malala. Unang gabi ko, sobrang tahimik ng paligid. May isang bangkay na dinala. Lalaki, aksidente sa motor, walang pamilya. Ako na raw mag-aayos. Wala naman akong problema. Ginawa ko ang routine. Linis, record, pasok sa drawer. Pero habang naglalakad ako pabalik sa desk, may narinig akong kaluskos. Tumingin ako sa gilid, pero wala naman. Nang lumingon ako sa dulo ng kwarto, bukas ang drawer 9.
Imposibleng ako ang nagbukas. Hindi ko man lang ginalaw yun eh. Lumapit ako, dahan-dahan, baka hangin lang. Pero di ba metal drawer ito, mabigat, hindi pwedeng basta-basta bumukas. At nang sumilip ako sa loob, walang bangkay, pero may sulat sa loob. Isinulat gamit ang dumikit na dugo. Pakiusap, isara mo. Tumakbo ako palabas. Kinabukasan, pinagalitan ako ni Mang Ernesto. Nakabukas daw ang drawer 9 buong gabi. Sabi niya, "Pinatay mo ba ang ilaw?" "Opo, pero bumukas mag-isa," sagot ko. Napabuntong hininga lang siya. 4 na taon nang walang nilalagay dyan, Enzo. Pero ilang beses na naming sinubukan ipadlock, bumubukas pa rin. Lahat ng taong pinipilit buksan yan, nawawala. Ilang araw ang lumipas. May dumating na bangkay. Babae, nasa 20s. Bigla ang cardiac arrest. Wala sa listahan ng mga pasyente, walang records. Pero may utos na i-store raw sa morgue pansamantala. Tinanggap ko. Nang lilinisin ko na ang katawan niya, napansin kong nakangiti siya. Bahagyang ngiti, hindi normal sa patay. At sa labi niya, mapapansin mong para siyang galit. Pero pagbalik ko sa opisina, sa monitor ng morgue cam, nakita ko ang katawan niya lumabas mula sa drawer 9. Paano nangyari yun? Hindi ko siya nilagay roon. Muli akong bumalik. Pagbukas ko ng drawer 3, wala na siya roon. Tumakbo ko sa number 9. Bumukas na naman. Pero ngayon, may laman na. At hindi lang basta katawan. Ako ang nasa loob ng drawer 9. Nakadilat, nakangiti, may hiwa sa liig. Bigla akong na-blackout. Pagising ko, nasa opisina ako ng HR. Sabi nila, nahimatay daw ako habang naglilinis. Wala raw bangkay na babae. Walang entry, walang order. Pero nang balikan ko ang morgue ng palihim, sarado ang lahat ng drawer maliban sa number 9. At sa sulok ng pinto, may nakita akong sulat. Dugo ang gamit. Kasunod ka na. Hindi na ako nag-isip. Lumipat ako ng trabaho kinabukasan. Hindi ako nagdalawang isip na mag-resign. Pero sa panaginip ko gabi-gabi, naririnig ko ang tunog ng nagbubukas na drawer. At isang boses sa dilim ang paulit-ulit na bulong. Pakiusap, isara mo. Kung may isang bagay akong kinakatakutan sa buong ospital, hindi ang bangkay, hindi ang dugo, hindi ang sigaw ng pasyente. Ang kinakatakutan ko ay ang mga dapat hindi na dapat gumagalaw, pero gumagalaw pa rin. Ako si Isabel, at ito ang aking kwento. Sa ospital namin, may isang lumang operating room 6, RO6 kung tawagin, sa dulo ng hallway. Matagal na itong hindi ginagamit, pero hindi pa rin isinasara. Nakalak ito buong araw, pero walang gustong gumamit kahit sa panahon ng emergency. Bakit? Sapagkat sa loob ng OR6, may isang kwento na pilit naming binabaon sa katahimikan. Noong isang taon, may nangyaring hindi inaasahan. Isang surgical error.
Napatay ng isang consultant ang isang pasyente sa OR6. Hindi dahil sa komplikasyon, kundi dahil sa galit. Ayon sa mga narinig naming bulong, nagwala ang pasyente sa gitna ng operasyon. Pero ang totoo, sinakal ng consultant ang pasyente habang nakahiga ito na naka-anesthesia. Nagawa itong itago sa ulat, pero simula noon, may sumpa na raw sa OR6. Bilang bagong resident, wala akong alam sa mga kwentong yon. Hanggang sa isang araw, tanghaling tapat, medyo kadiliman sa operating floor, tumawag ang ER. Doktora Isabel, may trauma case. Baril sa tiyan. Kailangan i-operate ASAP. Opo, saan po ang OR? Tanong ko habang hinahabol ang elevator. OR6, yun lang ang available. Napahinto ako. OR6 po? Oo, wala nang ibang bakante. Lahat puno. Nang dumating ako sa OR6, tila ibang ospital ang ambience. Madilim ang ilaw kahit bukas. Parang dilaw ang puti. May amoy na kalawang at lumang gamot. Pero ayoko naman ipakitang duwag ako. Inilagay na ang pasyente. Babae. Nasa 30. Binaril sa sikmura. Critical. Nasa gitna na kami ng incision nang biglang nag-flicker ang ilaw. Akala ko power interruption lang. Pero may isang bagay akong napansin. Yung suction machine biglang gumalaw mag-isa. Walang kumokontrol, pero parang hinihigop ang wala. Napatingin sa akin si Nurse Mel. Doc, may nagsasalita ba sa likod ko? Ha? Sabi niya, ulitin mo raw ang hiwa mo. Napatingin ako sa pasyente. Nakapikit pero may bumubulong talaga sa tenga ng nurse. Hindi ito normal. Nagpatuloy kami. Pero habang hinihiwa ko ang laman, parang may humihila sa kamay ko. Ang bisturi ko dumulas at muntik nang tamaan ang maselang bahagi. Ay! Sandali lang! Napasigaw ako. Nang sinilip ko ang pasyente, nakadilat na siya. Pero wala na siyang mata. Itim ang butas ng mata niya, parang nasunog. At may ngiti siya, hindi ng pasyente, kundi ng isang bagay na alam mong hindi na siya. Doktora, hindi na yan siya, bulong ni Mel. Umatras kami, pero tumayo ang pasyente. Oo, tumayo, habang bukas pa ang tiyan niya. Hawak niya ang bisturi ko at sabay sabing, tapos na ang operasyon, doktora. Ako naman. Tumakbo kami palabas ng OR. Sumigaw kami. Tumawag ng security. Pero pagbalik nila, wala na ang pasyente. Wala ring dugo. Bukas pa rin ang operating table. At ang bisturi ko, nakaukit na sa mesa ang mga salitang, ulitin mo. Isinara na ang OR6 kinabukasan. Pero tuwing gabi, naririnig ng mga naka-duty na may operasyon pa rin sa loob. May nagsasalita, may humihiyaw. Minsan daw, may ilaw na nagbubukas at sa maliit na bintana sa pinto, may nakasilip na mata. Hindi lahat ng natitira sa operating room ay katawan. May iba na naiwan sa mismong gitna ng mesa, naglalakad sa pagitan ng buhay at patay. At kung sakaling ikaw ang susunod na ma-duty sa operating room na matagal nang hindi ginagamit at sinabi nilang wala nang laman yan, tiyakin mong hindi ka tinitignan mula sa salamin.
Hindi talaga ako naniniwala sa multo. Hindi dahil wala akong pakialam, kundi dahil ayokong maniwala. Kasi kapag naniwala ako, ibig sabihin, totoo silang naghihintay sa dilim. Ako si Dr. Gomez at kasalukuyan akong naka-duty sa intensive care unit. Sa tagal ko na sa ospital, sanay na ako sa mga pasyente na hirap huminga, mga patak ng dugo, CPR na wala ng saysay. Pero nitong mga huling linggo, may napansin ako sa ICU na hindi ko maipaliwanag. Nagsimula ang lahat noong nadala si Mr. Benjamin, 67 years old, na stroke, comatose, walang kamag-anak na dumadalaw. Parang iniwan na lang siya roon para mamatay. Pero tuwing gabi, habang nagra-rounds ako, laging may isang matandang babae na nakaupo sa tabi ng kama niya. Maputi ang buhok, parang luma ang suot, at tila may sinasabi sa tenga ni Mr. Benjamin bagamat tulog ito. Una, nakala kong kamag-anak. Pero nang tanungin ko ang head nurse, sabi niya, "Sir, wala pong bantay. Wala ni isang kamag-anak na bumibisita." Lumingon ako sa ICU. Wala na ang babae. Kinabukasan, ginabi na naman ako. 3:00 ng madaling araw. Tahimik ang buong wing. Napadaan ako sa ICU para i-check ang vitals. At doon, sa tabi ng kama ni Mr. Benjamin, naroon na naman ang matanda. Pero ngayon, nakatingin na siya sa akin. Diretso, walang kurap. Hindi ako makagalaw. Nanginginig ang mga daliri ko habang hawak ang chart. Walang salita, wala ring tunog. Pero sa mata niya, may sinasabi, "Huwag kang makialam." Kinabukasan, dead on arrival na si Mr. Benjamin. Hindi ko alam kung bakit, pero may kutob ako na hindi lang basta natural causes ang ikinamatay niya. Parang may hinila palabas sa kanya. Parang may pumitas ng kaluluwa. Pero hindi dyan natapos. Ilang araw ang lumipas, may bagong pasyente sa ICU. Batang babae, 9 na taong gulang. Inatake sa puso dahil sa congenital defect. Masayahin pang araw yun nung dinala, pero biglang bumagsak ang katawan. 2:00 ng madaling araw, habang binabantayan namin siya, bigla siyang umiyak. "Dok, ayaw ko na po dyan. Ayaw ko na po sa kanya." "Sino?" tanong ko. Lumapit ako. "Yung matandang babae, Dok. Ayaw ko sa kanya. Sinusundan niya ako kahit nakapikit ako." Napakapit ako sa kama. "Anong matandang babae?" Itinuro niya ang gilid ng kama niya. Wala naman doon. Pero nang ibaling ko ang mata ko sa salamin ng ICU, may nakita akong refleksyon ng isang matandang babaeng nakaupo. Pagkatapos nun, sunod-sunod na ang nangyari. Isang nurse ang natagpo ang nakaluhod sa harap ng walang laman na kama. Umiiyak at sinasabi raw, "Ayoko pong sumama sa inyo. Hindi pa po ako ready." Isang doktor ang nag-resign kinabukasan matapos umanong makausap ang lola niya na matagal nang patay sa loob mismo ng ICU. Lahat ng pasyenteng napupunta sa room ICU 3 palaging nananaginip ng matanda. Pare-pareho ang kwento. Kinukuha raw sila. Isang gabi, ako naman. Napahiga ako sa on-call room. Sandaling idinampi ko ang likod ko sa kama. Panaginip pero parang totoo. Ako raw ay nasa ICU. Wala nang tao. Lahat ng ilaw patay maliban sa isang kama. Room ICU 3. Lumapit ako at nandoon siya, ang matanda.
ngumiti. Gomez, doktor ka, di ba? Opo, sagot ko. Alam mong hindi lahat ng buhay ay kayang iligtas. Opo. Pero alam mo rin kung kailan dapat sumuko, di ba? Bakit po? Kasi oras mo na. At bago ako tuluyang magising, naramdaman kong may malamig na kamay na humawak sa dibdib ko. Pagmulat ng mata ko, wala akong magawa kundi umiyak. Akala ko totoo na yun. Parang bumigat ang paligid. Parang sinabihan akong may expiration na ako o taning. Kinabukasan, hindi ako nag-duty sa ICU at nag-resign ako. Hanggang ngayon, kahit sa ibang ospital na ako naka-assign, hindi pa rin nawawala ang itsura ng matanda sa utak ko, pati buhok, luma ang damit, walang emosyon. Pero alam mo ang mas masama? Minsan, kapag nadadaan ako sa emergency room o natutulog ako sa quarters, nararamdaman ko pa rin ang lamig ng kamay na yon. At sa salamin ng banyo minsan, nandoon siya sa likod ko. Sabi nila, ang ICU ay lugar kung saan nilalabanan ang kamatayan. Pero minsan, may mga nilalang na hindi mo kayang labanan dahil hindi sila naghahanap ng lunas. Dahil naghahanap sila ng kasabay.